Mga mami natin, nag-pray po ba kayo? Okay. Madalang na lang. Madalang na lang. Iba, naalala ko nanay ko, dati nag-pray siya, Lord, sana tumama kami sa wedding. Sabi niya mama ko eh. Oo, totoo yun, mama ko yun. O, tingin boy, pakita mo sila paano ka mag-pray. Ito. Kaya kayo? Eh, ano sa'yo mo kay Lord? Hoy. Ano? Sabihin mo. Lord, ano ka sa'yo mo kay Lord? Sagot na sagot. Hindi ko masigod. Lord, ako nang gugulo. Sige na, sige na. Go pray. Lord. Thank you ho. Sa araw na to. Wow. Thank you ho. Sa lahat na nandito. Wow. Papasalamat sa inyo. Ingatan niyo ho. Si Ate Mel. Okay, naalala ko na. Ingatan niya din ho. Si Ate Sil. Thank you po. Ingatan niya din ho. Si Peggy. Uy, thank you. Higit sa lahat, nag-ingat kayo. Wala po eh. Kasi Lord, ano disgrasya ka? Patay ka rin lahat. Ano po eh? Si Lord, hindi siya madidisgrasya kasi almighty siya. Almighty siya. Makapangyarihan si Lord kaya di siya madidisgrasya. Concerned not concerned. Anak ka ni Lord, hindi ka concerned. Sino dito concerned? Concern ba ka kay Lord? Taas ka ang kamay, lalong lahat ng proud maging concern. Ayan. Eh, mga nanay natin concern ba? Concern na sila. Ayan. Tulad ni Boy, si Boy pa Tutoy, concern excuse kay lang. Lord. Tama ba? Tama. Okay, Boy. Siyempre, kung magiging pastor ka, Boy, kung magiging pastor ka, dapat meron kang alam na memory verse. Memory verse. O, memory verse. Sige nga. Ano yung memory verse? Sino dito po nagbabasa ng Bible? Maramihan ng mga bata lang nagbabasa ng Bible. Yung mga yan natin nagbabasa ba tayo ng Bible? Yan. Mamaya po, mamaya tatanay. Mamaya, sasabihin ko kung gano'n kayo importante yung Bible sa atin. Sige nga po, kung talaga nagbabasa ka ng Bible, ano yung memory verse mo? Psalms 119. Psalms 119, ang pinakamahabang verse. Alam niyo po ba yon? Ang Psalms 19 ang pinakamahabang verse sa Bible. Kaya niya daw kabisaduhin. Sige nga, boy. Psalms 119. Ready? Go! Ako magsabi ng go. Ako magsabi ng ready, go. Sige. Ayan. Psalms 119. Ready, go. Teka. Ano? Anong oras na ito? Ay, wala na tayong oras. Sayang. Kaya na. Banata mo, bigyan mo sila sa John. Yan! Okay, John ano? John ano? Yan! Yan! Nandiyan na yan. Yan! Hindi, ano? John 3:16. John ano? John 4. John 46. Oh, John 14:6. Sige nga, boy. John 14:6. Sabi ni Jesus, Sabi ni Jesus. ano sabi niya? Sabi ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus. Sabi niya. Hindi mo alam yung sinabi? Bakit? Nandun na pa ako lang. Sinabi niya yun. Sige, sabi ni Jesus, sagay mo ko ha. Sabi ni Jesus, Sabi ni Jesus. ako ang daan. Ako ang daan. Ikaw ang daan. Binago na. Kailan ka? Uy, ate, sa dating daan na to. Hindi, sabi ni Jesus, sabi nun. Oh, sabi ni Jesus, Sabi ni Jesus. ako ang daan. Si Jesus. Oh, kasi siya nga. Si Jesus ang daan. At ang katotohanan. At ang Ano? Ano? Katotohanan. 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 totoo. Katotohanan. Katotohanan. Good. Good. At ang buhay. At ang buhay. Wala makapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tama. Okay, boy? So, ikaw ba alam mo kung gaano ka kamahal ni Lord? Oo. Sige nga, paano mo papaliwanag na mahal ka ni Lord? Ako'y kanyang tinitigtas. Oh.
niligtas ka ni Lord? Paano ka niya niligtas? Nag-sacrifice siya. Nag-sacrifice. Alam niyo ba na si Kristo nag-sacrifice? Sino nakakaalam nun? Sino yung hindi nakakaalam? Yan, hindi nyo alam, may namatay para sa inyo. Hoy, gumising kayo. May namatay para sa inyo. Okay, boy, ipapaliwanag ko muna sa kanila kung paano tayo minahal ni God. Ayan. So ngayon po, ang tawag po dito sa akla pinakita namin ni Boyet ay ventriloquism. The word ventri, ibig sabihin po nun is from inside. Ventri, dito po nang galing. So ito po ay puppet lang. Alaman po natin yan. At yung nagsasalita po ay ako. Ako po ang nagsasalita nun. Kaya po tinawag na ventri, ulitin ko po, mula sa aking tiyan at nilalabas ng aking bibig. Bakit hindi gumagalaw yung bibig mo? Yun po kasi yun po yung ventriloquist. Yan, ganyan po sila. Binibigyan nila ng buhay ang walang buhay. Parang ganun po yung act na yun. Well, gusto ko pong ipakita sa inyo itong puppet ko. Itong puppet ko po ay kinocompose ng sinulid, tela, at bulak. Kasama na yung plastic, damit, at salamin. Ayan. Kinocompose ko sila ng non-living things. Tama? Hindi po yan buhay. Ako buhay. Mukha ba akong patay? Ayan. Ayan po yan. So, imagine this po. Imagine niyo po. Ito ako po, sino nakakilala dito sa akin? I know, one time nakikita nyo ako pag-alagala lang dito. At nakahubad. Diba? Tumatakbo kasama yung mga tropa ko. Basketball ng tanghali. Uwi ng gabi. Minsan magdamag kami sa labas. Yung iba po sa inyo, kilala yung ginagawa namin. Well, parang ako po isang puppet. Parang puppet po ako. Parang masabi ko po na ako isang puppet eh. Kasi imagine, etong puppet, wala naman siyang kakainin eh. Parang ganyan siya, parang siyang basura. Pero pansinin nyo, pag hinawakan ko na siya, nagkakaroon siya ng buhay. Diba? Well, sa akin po kasi, kailangan may humawak ng buhay natin para makita natin kung paano at gaano tayo kaganda pag ginagamit. Well, the question is, sino ang dapat humawak? Tama po ba? Well, sa mga boss, may idea na yung mga bata dito, alam nyo na yun, naririnig nyo, sino siya. Tama po ba, mga bata? Tama mga bata? Yeah. Alam nyo kagad na pag narinig nyo yung One Way Jesus, alam nyo na kagad kung sino yung kinakantahan nyo. Well, eto pong event natin, hindi po to aksidente ba nakaupo kayo ngayon dyan. The real thing, bakit ka nakaupo dyan is nais ng Diyos malaman mo at makita mo kung gaano kanya iniibig. Sino dito, lalo sa ating mga nanay, nawala na ng pag-asa? Sino dito, lalo na po yung mga magulang natin dito, parang kinuwestiyon niya ang Lord ng ganito. Kung talagang may Diyos, bakit nagkakaganito ang buhay ko? Meron na ba, dumating na ba ang question na sa ating mga nanay? Nanay. Sa ating mga nanay? Marahil, di man natin aminin, pero I know some of you guys, nasabi niyo na ito because of burden, yung bigat sa inyong buhay. Well, meron po nga nais i-offer sa inyo. Well, ulitin ko po, Meet My Kaibigan Party, ang tawag po natin dito. At gusto ko naman po, hindi lang po yung aking mga kaibigan ang makilala nyo, kundi ang aking kaibigan magpakailanman. Handa na ba kayong makilala siya? Opo! Ay, teka. Mukhang ano to religion na naman to, religion. Ay, teka. Baka ilipat na naman tayo sa ibang religion. Wait lang po. Wala kaming i-offer sa inyo na religion. Kasi hindi religion ang magliligtas po sa atin. Kundi sino? Jesus! Tama. Yung kaibigan ko po na kay Buti. Kailanman. Well, meron po dito illustration. Ito po. Kung sino po dito may mga diagram. Ito. Gusto ko pong lilinawin sa inyo.
Yan. Gusto kong ilinaw sa inyo kung paano ka inibig ng Diyos wala pa ng una. Alright? Ganito po yun. Sino dito naniniwala na nilikha tayo ng Diyos? Naniniwala ba kayo? Nilikha tayo ni God. Lahat tayo nilalang ng Diyos. Kasi yung iba, naniniwala sila, tayo daw ay nanggaling sa unggoy. Sino naniniwala na galing tayo sa unggoy? Mga unggoy, oh. Unggoy kayo, ha? Tayo po ay nilikha ng Diyos bilang tao. Yan. Nilikha tayo ng Diyos. Ganyan po kalapit ang tao at ang Diyos noon. Pasinin nyo, pag ganyan kalapit ang Diyos at ang tao, ano kayo pwedeng mangyari? Ano kayo pwedeng mangyari? Ito po, lahat ng bagay na meron ang Diyos, meron din ang tao. Kaya naman ang Diyos ay nagbibigay ng buhay, kaya ang tao din naman ay meron nitong buhay. Nakikita niyo po ba sa diagram niyo yan? Yan. Ito po, binigyan ng Diyos ang tao ng buhay. Sino dito may buhay? Yan. Sino dito patay na? Wala pa. Yan. Ito po yun. Ito pong nangyari. Ito pong nangyari. Ito nangyari. Iniibig ng Diyos ang tao. Ngunit, ano po yung nangyari? Nagkaroon po ng kasalanan ang tao. Romans 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nabasa niyo po ba yan dyan? Ito po nangyari. Yung tao ay nahiwalay sa Diyos. Ito po nangyari. Yung tao nahiwalay sa Diyos. At ngayon, yung tao nagkakaroon na ng kamatayan. Bakit tayo mamamatay? Kasalanan. Kasi may kasalanan. Lahat ba tayo mamamatay? Bakit? Pagtanda na sana. Lahat tayo mamamatay kasi lahat tayo may kasalanan. Dahil po dito. Yan. Yan. Dahil dyan, kaya tayo ay nahiwalay sa Diyos. Yan. Dahil sa kasalanan. Hindi po yan salt, ha? Sin po yan. Ang Tagalog po niyan ay kasalanan, ha? Alright. Yan po. Nahiwalay tayo sa Diyos. Ang tanong ko, ito po ang tanong ko, lalo po sa ating mga parents. Yung ating pong katawan ay likas ng mga kasalanan. Ito po ay babalik sa alabok. Babalik po sa lupa. Pero mayroon ka bang tinatawag na kaluluwa? Etong tanong. Saan po natin nais mapunta ang ating kaluluwa? Sa langit o sa impyerno? Langit. Di ba? Dalawa lang po naman kasi yan eh. Langit at impyerno. Wala pong purgatorio, ha. Kasi ibig sabihin po ng purgatorio, purge means packet. Purge means packet. Torio means giving. Ibig sabihin, purgatorio. Yun ba yun? Di po yun po ibig sabihin ng purgatorio. So wala pong purgatorio, langit at lupa lang po. Alright? Langit at impyerno. So ito, sino dito sinasabi na sa langit siya gusto pumunta? Ang tanong, ano yung gagawin natin para tayo mapunta ng langit? Pakabait. 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 Ano pa? Pakabait. Magdasal. Ano pa? Mag-aral. Ano pa? Pinakasulat po niyo sa diagram, tingnan po natin. Ano po yung nakaunang-unang araw na kasulat dyan? Ang nakasulat po dyan ay church membership. Yan. Church membership. Ang tanong, umabot ba yung church membership sa Lord? Hindi. Pumapos. Ano ibig sabihin yan? Ito po yan. Ginamit ko po sa inyo. Ibig sabihin dito sa church membership,
hindi daw sapat yung religion. Mabata tayo lang. Hindi daw sapat yung religion. Bakit kaya? Imagine niyo po ito. We have thousands of religion sa Pilipinas pa lang. Thousands of religion na po meron tayo dito sa Pilipinas. Kasama na po din yung born again, Christian, Baptist, Catholic, ano pa, Muslim, ano pa, ito, Pentecostal, maraming religion. Pero imagine niyo, hindi sapat yung religion. Bakit kaya? You know why? Kasi ang kanina pong nawala ay relation. Hindi religion. Ang tao ngayon ay nakatingin na sa religion. Hindi na nakatingin sa relation. Sa relasyon niya sa Diyos. Ay, magsimba tayo para mabawasan ang ating kasalanan. Hindi po. Kasi kung ang simbahan ang magliligtas ng kasalanan natin, hindi na dapat si Jesus Christ sa pako. Kasi may simbahan naman pala eh. Get nyo? Naunawaan niyo po ba mga parents? So hindi po church ang magliligtas sa atin. Hindi nababawasan yung ating kasalanan sa tuwing lumuluhod tayo sa simbahan. No. Kasi ano magiging silbi ni Jesus Christ kung hindi siya yung magbabayad, kung hindi siya nagbayad nun. So hindi po sapat yung church membership. Kasi marami pupunta ng church, eto nangyayari. Ay, birthday ko, sisimba ako ngayon. Ay, sisimba ako kasi andun yung crush ko. Ay, sisimba ako kasi ano eh. Para naman masabing good girl ako, good boy ako. O kaya, mag-isimba ako kasi binilas kami ni Lord. Ganoon ang balagi. So hindi po sapat ang church membership. Next, sabi ng tao, ako ay gagawa ng mabuti. Tingnan natin ako maabot. Good work. Natin ha. Ay sayang, unti na lang. Umabot ba? Hindi. Bakit kaya? Teka lang, Sir JB. Bakit gano'n? Mabait na kami, hindi pa kalubog sa langit. Totoo po yun. Hindi iyon sapat. You know why? May tanong ba kayo? Bakit? Bakit? Simple lang. Imagine niyo po kung ang sukatan ng Diyos ay yung pagiging mabuti mo, ito po ang pwedeng mangyari. Ito yung pwedeng mangyari. Tingnan niyo po may kwento po ako. Ito yung pwedeng mangyari. May isang mayor. Siya ay pumunta ng langit. At nandun si Jesus Christ sa gate. Tinanong siya, bakit kita papapasukin sa aking kaharian? Alam niyo sagot ng mayor? Sabi naman, Lord, nung nabubuhay pa po ako, marami akong pinatayong ospital. Marami akong pinatayong simbahan. Nagbigay ako ng relief food sa mga binagyo. Sabi sa kanya, sabi ng nung mayor. Sa likod niya, may nakapila din. Nakarinig, sabi sa kanya, Lord, mas marami ako nagawa kasi presidente ako. Ano nangyari? Ano nangyari sa dalawa? Sila po ay nagpataasan, nagpayabangan. Imagine niyo, nagsukatan sila kung sino ang mas mabuti. Sapagkat nasusulat po sa Ephesians, basahin po natin, Ephesians 2:8-9, Efeso, nakasulat po dyan. Efeso 2:8-9. Ano po sinabi? Dahil sa kagandahan, ano sinabi dyan? Dahil, sabay-sabay nga tayo, ready, go. Dahil sa Ng Diyos, dahil sa kagandaang loob ng Diyos, ay naligtas kayo. Ito ay dahil sa pananalig nyo kay Kristo, hindi mula saan? Hindi mula saan? Hindi mula saan? Gawa. Hindi mula sa gawa. Hindi mula sa gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Paano yan? Hindi sapat yung pagiging mabuti. Hindi sapat yung pagsisimba. I'm telling po, ito po sinasabi ko sa inyo Hindi ko sinasabing hindi ito. Hindi ito tama. Ang sinasabi ko po, hindi sapat. Maliwanag po ba? Next. Sabi ng tao,
para daw siya ay mapunta ng langit, ito gagawin niya. Sundin ang utos ng Diyos. Ito tanong, umabot ba? Ito po tanong ko, lalo sa ating mga parents. Pag nasunod po ba natin yung 10 utos, sa langit po ba tayo pupunta? Yes or no? Sino yung sabi yes? Taas ang kamay. Parents na kayo. Sino yung sabi ng no? Sino yung sabi no? Yan, si ate. Po, ma'am, ang sagot niyo po. Yes or no? No, no daw sila. The correct answer is yes. Oh, di ba sabi ko kayo? Joke lang yun. Totoo po yan. Pag nasunod natin yung 10 utos, sa langit po tayo pupunta. Walang pwede ba? Bakit ganon? Hindi umabot. Alam niyo po ba ang bakit? Alam niyo bakit? Alam niyo po ba yung kasabihan, nobody is perfect? So, ibig sabihin, walang nakakagawa ng 10 utos. Hindi pwedeng maging 10 ang siyam. Tama mo ba? Uy, bawal Ay, sayang mag-away. Hindi. Totoo na pag nasunod natin ang 10 utos, sa langit tayo pupunta. Pero, walang nakakagawa nun. Ito na. Ito na delikado. Paano yan? Walang kayang gawin ang tao para siya ay mapunta ng langit. Paano yan? Paano yan? Wala pala tayong kayang gawin para tayo pumunta ng langit. Alam niyo isang patunay? Alam niyo isang patunay? Gusto niyo yung patunay? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kasi kung alam natin kung kailan tayo mamamatay, iilang tayo. Ay, mamamatay pala ako mamaya, di mo na lalabas ng bahay. Get nyo? Isang patunay na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Etong danger dyan. Ang kamatayan po, pwedeng dumating anumang oras. Hindi ko kayo tinatakot, totoo po ito. Ang kamatayan pwedeng mangyari habang natutulog ka. Ang kamatayan pwedeng mangyari habang bumabiyahe ka. O even though naglalaro ka, tapos may bubog pumasok sa lalamunan sa lulong, at bigyan mo ay nga, pwede yun. Ganun po yung kamatayan. Kahit anong oras, pwedeng dumating. Pero ang tanong, handa ba kayo? Yun nakakalungkot. Alam nyo,